Kumusta mga ka-solar? So ito ang ating 2 kilowatt setup. 2 kilowatt yung panel, tapos 5 kilowatt yung battery. Bali meron tayong video nito, yung isang video. I-breakdown natin yung prices. Ang kaya ng pagganahin nito ay naka full off grid na ako, tapos itong 1.5 HP na aircon. So ito ang kanyang specs, yeah. 1.5 HP yan. Okay, so breakdown tayo ng prices. Itong battery natin ng Hysida, galing sa Dagupan Solar. Bali, ang isang set, 4 pieces, nasa 5.2k. So since 4 set ang binili ko para sa 48 volts, inabot ito ng 20,900 na sa loob yan. Tapos itong inverter naman, SNAT, yan ang 3 kilowatt 48 volts. Ang price niyan ay nasa 13,987. Ito naman na SRNE 100 amps 250 volts. 250 volts ang max open voltage niya. Nasa 18,560. Tapos meron tayong apat na panel, 550 watts bawat isa. Ang total nun ay 18,900. Kasama itong mga breaker, ito, tapos itong mga wire, approximate niya nasa 5,000 yan. At saka itong BMS, ito yung BMS, ito yung active balancer. Meron na siyang 1 amp balance dito, pero passive balancer lang yung passive. Hindi niya nababalance na mabuti yung sa battery. Kaya bumili pa ako nito active balancer na 5 amps. So itong BMS 4,731. Tsaka itong active balancer ay 2,162. So bali ang total niya ay nasa 84,260. Lahat-lahat na yan kasama to accessories, breaker, mga wires. Ang kayang pagganahin nito ay isang buong bahay na. So bahay namin na may 3 anak. Tapos aircon. 24/7 na yung ref, hindi na pinapatay yung ref. Ang aircon namin maghapon hanggat may liwanag. Hanggang alas 3 ng hapon nakakapag-aircon kami. Tapos naka manual transfer switch na ako. Kasi full off grid na ako. Ginagamit ko na lang yung DU pang charge nitong battery. Kasi itong inverter, charger na din to. Walang issue to. Kahit nakakonect lang siya sa DU tapos naka battery mode, hindi siya nagkakaproblema. Automatic. Meron tong ATS sa loob. May ATS ito sa loob. Kaya walang problema sa charger. Pag umabot to ng 50 volts, itong 53, pag naging 50 volts, automatic i-charge siya nito sa DU. Pero hindi pa siya umabot. Ang pinakamababa ko rito, 51 volts. Gamit yung electric stove, multi-cooker, rice cooker. Sa umaga, wala pang araw nun. Kasi mag-umaga, ang natitira sa akin 52.9. Tapos pag ginamit ko yung lutuan, yung mga electric na lutuan sa umaga, wala pang araw, bumababa siya sa 51.5. So ibig sabihin nasa 3.2 volts pa per cell kahit underload siya. So maganda tong Hysida battery galing sa Dagupan Solar. So yan lang ang ating setup. Pinalitan ko yung wire number 2, 30mm na tong wire natin galing sa SRNE papunta sa BMS. Itong BMS natin ay 150 amps. So kayang-kaya na yung charge tsaka discharge. Yan. So saktong init lang to. Saktong init lang din to kahit tanghali. Hindi siya nag-overheat kahit walang fan. At na-commission ko siya ngayong March 2026. Pero ni-reset ko itong meter noong April 1. So noong April 1 nakapag 48 kilowatts na ang nakonsumo namin. Ngayon ay April 10. So 10 days pa lang nakapag konsumo na kami 48.89 kilowatt per hour.
So kung ta-times din natin per 10 days, aabot kami ng 150 kilowatts. So sobra na rin yun ng 3,000 siguro, lalo na ngayon na magmamahal ang kuryente. Yan. Kayang-kaya nito yung aircon, pagsabay ang aircon, air compressor, tsaka Kawasaki high pressure. Kayang-kaya nitong snap. Ito ang pinili ko kaysa sa issue na pag nakakonect sa DU ang kaka-problema yung board na susunog pag nagsa-switch. Ito kahit mag-switch siya, na-try ko na to. Tinest ko na yung switch niyang 50 volts, tapos umabot siya ng 56 volts, bumalik siya sa battery. Walang problema sa switch, wala ring kurap. So pinapagana ko nito buong bahay na refrigerator, 24/7 inverter, tapos pa naglalaba washing machine, tsaka 10 AM to 3 PM yun na aircon. Ginagamit yun na aircon pero full charge ang battery. Kayang-kaya i-charge ng 2 kilowatt na panel. So ipa-flash ko dito yung SRNE natin, yung history niya, pati yung battery, yung BMS, kasi smart BMS na to. Okay, so yun lang ang total natin dito sa setup ay 84,260 DIY lang.